Upang tanggapin si Jesus at ang kanyang paghahari, mahalagang dinggin muna natin ang panawagan ni Juan ng pagbabagong kalooban. At ito lang ang natatanging paraan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Saan ko ihahambing ang mga tao sa panahong ito? Ang katulad nila'y mga batang nakaupo sa lansangan at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit ayaw ninyong sumayaw. Umawit kami ng awit ng panluksa, ngunit ayaw ninyong tumangis. Sapagkat nakita nila si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at ang sabi nila, sinasaniban ng demonyo ang taong iyan. Nakita naman nila ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at ang sabi naman nila, tingnan ninyo ang taong ito, matakaw, lasenggo at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng mga gawa nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay acceptance. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, 10 days na lang at Pasko na. So nararamdaman na po natin sa malamig na simoy ng hangin, sa mga dekorasyon, sa mga himig at awiting pamasko na ating naririnig araw-araw. Pero the question is, are you ready? Are you ready to accept Jesus in your life? Baka kasi hindi pa. Kasi yung tunay na diwa, kahulugan o saysay ng Pasko is about Christ. It's about Jesus. Kaya nga napakahalaga ng salitang acceptance. Sabi natin kahapon sa ating reflection, up until today, hindi tinatanggap ng mga Hudyo si Jesus as the Messiah dahil hinihintay pa rin nila hanggang ngayon na dumating muna si Prophet Elijah, na ito yung ipinangako sa propesiya ni Propeta Mikas na darating muna si Elias bago dumating ang Mesiyas. Kaya nga sinabi ng Panginoon, si Juan, si Elias, ibig sabihin siya, si Jesus mismo, ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas. At ngayong araw na ito ay mas higit na binibigyang diin ang pagtanggap. No? At, inihalin tulad ng ating Panginoon yung mensahe ni Juan doon sa mga bata naglalaro. Sabi ng mga ibang mga bata, tumugtog kami ng plauta, hindi naman kayo sumayaw. Nanambitan kami, pero hindi naman kayo tumangis. It's about acceptance. Para bang itong mga taong ito, sabi natin sa modern term, is killjoy. Tumugtog kami, hindi naman kayo sumayaw eh. Tapos nanambitan kami, hindi naman kayo tumangis. Ang tawag doon, killjoy. Para bang pambasag ng trip, kumbaga. But the point is, it's about acceptance. Dumating si Juan, hindi nila tinanggap ang mensahe ni Juan. Dumating ang Panginoon, at hindi rin nila tinanggap ang Panginoon. So it's about acceptance. It is about the disposition of the heart. Are we ready to accept Jesus? Pag sinabing acceptance, it entails a lot of things. Kasi kapag tinanggap natin si Jesus, hindi natin actually pwedeng tanggapin si Jesus na hindi natin pinapakinggan ang mensahe ni Juan Bautista. Noong Jubilee of Catechists, noong year 2000, si Pope Benedict XVI ay naglabas sa isang dokumento tungkol sa ano ba yung nilalaman ng bagong ebanghelisasyon. Ang buong simbahan should dwell into this what we call new evangelization thing. Yung bagong ebanghelisasyon
ay merong 4 na laman. Anong una? Conversion. Pagbabago ng puso at kalooban. And Pope Benedict explained na pag sinabing conversion or metanoia in Greek, it's not about change of heart. Primarily, metanoia is about change of mind. Yung mindset natin, because napakarami nating mga maling pananaw sa buhay, maling paniniwala sa buhay, maling mga mindset sa buhay, maling pagtingin sa sarili. So doon nag-uumpisa yung conversion, doon nag-uumpisa yung pagbabago. Kaya nga the gospel, the word of God has the power to change our wrong belief systems, our wrong perspectives in life. Dahil hanggat hindi natin binabago yung mga maling pananaw at paniniwala natin, hindi tayo magkakaroon ng tunay na pagbabago. Kasi sabi nga sa psychology, yung cognitive behavior, what you think determines the way you feel and it influences the way you act. Kaya yung pagbabago ng asal, pagbabagong ugali, nag-uumpisa po yun sa pagbabago ng pananaw. Pagbabago ng pagtingin sa buhay ng mga perspectives or belief systems natin. Kaya nga magandang makita mga kapatid, doon tayo mag-start. Ano ba yung mga maling pananaw mo sa buhay? Ano ba yung mga maling paniniwala mo sa buhay? Even your Catholic beliefs, maraming mga mixed faith na kasama doon sa sinasabing Catholic beliefs natin. Katoliko ka, pero ang dami mong mga superstitious beliefs. Ang dami mong mga pananampalataya, paniniwala na hindi naman talaga itinuturo ni Kristo at wala sa banal na kasulatan. And most of the time, ano sinasabi natin? Wala namang mawawala. It's wrong. Mali yun. We have to purify our faith because it's the true and correct faith that will change our mindset, our perspectives, our worldviews, our belief systems. Kaya nga, naparito si Jesus to change that. Kaya nga, mahalaga mga kapatid that we know the gospel. We know the words of Jesus. Siya yung mabuting pastol. Bakit naghahanap ka pa ng ibang pastol na gagabay sa buhay mo? Ibig sabihin, hindi talaga si Jesus ang pastol mo kapag ang dami mo pang mga superstitious beliefs. Ang dami pong mga paniniwala na kung ano-ano, feng shui. Nasaan si Jesus? Is He really your good shepherd? Bakit humahanap ka pa ng iba? Pangalawa, ang nilalaman ng bagong ebanghelisasyon is about kingdom of God, ang paghahari ng Diyos. At hindi tayo paghaharian ng Diyos kung hindi tayo mag-uumpisa sa metanoia, sa pagbabagong puso, sa pagbabago ng buhay ng kalooban, sa conversion na ipinahayag ni Juan Bautista. At ito rin yung unang proklamasyon ng ating Panginoong Jesus. Repent, for the kingdom of God is at hand. Repentance first, and then the kingdom of God. Kaya maintindihan lang natin ang paghahari ng Diyos kung tayo ay nagbabalik loob, kung tayo nagsisisi, kung tayo ay nagbabagong buhay. At kapag tayo pinagharian ng Diyos, tayo ay dadalhin ito kay Jesus because Jesus Himself is the kingdom. Yung kanyang pagparito ay ang simula ng paghahari ng Diyos. And of course, ang tayo dadalhin ni Jesus sa buhay na walang hanggan. At yun yung pang-apat na nilalaman, eternal life. Buhay na walang hanggan. Doon tayo gustong dalahin ang ating paglalakbay. Mag-uumpisa sa conversion, sa metanoia. Second, the kingdom of God, ang paghahari ng Diyos, paghahari ng pag-ibig. At dadalhin tayo kay Jesus as the center of our life. The third content is Jesus Himself. Kilalanin si Jesus, not only as a historical Jesus, but God who is the second person of the Trinity, the God made flesh, ang Diyos na nagkatawang tao. At saan tayo dadalhin ni Jesus? Sa buhay na walang hanggan. Ito yung 4 na nilalaman ng bagong ebanghelisasyon. At ito yung sinasabi rito sa ating gospel, mga kapatid. Pakinggan natin. Pakinggan natin ang panawagan ni Juan. Kung gusto nating pagharian ng Diyos, kung gusto nating makilala si Jesus, kung gusto nating magtamo ng buhay na walang hanggan, nag-uumpisa sa unang hakbang, and that is conversion. Kaya nga napakahalaga ng salitang acceptance. Before we even accept Jesus, we have to accept the call for repentance, the call for conversion. Ito yung unang tawag sa atin, mga kapatid. Kaya nga magandang tingnan natin yung ating sarili. Tinanggap na ba natin yung tawag, yung
call? Have we accepted the call to conversion? The call to a new life? The call to repentance? Mga kapatid, si Juan Bautista palagi at patuloy na nananawagan, tumatawag sa ating lahat ng pagbabagong buhay. This is the way for us to Jesus. Kaya magandang mag-reflect tayo ngayong araw na ito. Ano na ba yung mga nabago sa buhay ko? Ano na ba yung mga pinagsisikapan nating baguhin? Ano pa yung hindi natin sinusubukan at inuumpisahang baguhin sa ating sarili? Hingin natin sa Diyos yung grasya na tayo ay makapagsumikap na magbagong buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, nawa ay makagalaw kami ayon sa iyong musika, sa iyong tugtog. At naway kami makatupad sa iyong kalooban. Naway kami makatahak sa landas ng pagbabago ng aming sarili, ng aming buhay, upang sa ganoon ay higit pa kaming mapalapit sa iyo at magtamo ng buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.